Dominant Protector. Credit to the author. 6,771-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit paano papayag si Frida na umakyat si Natalie? Bagamat kahanga-hanga ang talento ni Natalie at nakagawa siya ng kamangha-manghang pag-unlad sa maikling panahon, napakababa ng kanyang pundasyon. Sa makatuwid, nakapasok lamang siya sa dakilang bilog ng kaharian ng profound, kahit sa kaharian ng pag-iisip na humahati ng bundok. Sapat na ang ganitong lakas para harapin si Paeng, pero para makalaban si Humphrey. Naghahanap ba siya ng bogbog? Natalie. Huwag kang padalos-dalos, si Humphrey ay parang baliw na aso, mahilig tumahol. Kapag sineryoso mo siya, talo ka. Mukhang kinakabahan si Ruyan. Inalagaan niya si Ruyan gamit ang isang kamay at hinawakan ang kamay ni Natalie gamit ang isa pa. Kumalma ka, kumalma ka. Haharapin natin siya mamaya at hahayaan natin siyang maging proud ngayon. Haha, hayaan mo na lang akong alagaan ng patay na si Terence. Tinakot mo talaga ako ng husto. Nagkunwari si Humphrey na medyo natakot at lalong ikinainis ni Natalie, maaari kayang naging multo na si Terence at papatayin ako sa kalagitnaan ng gabi. Humphrey, tama na. Hindi napigilan ni Roseanne ang pagsabihan siya sa malalim na boses. Si Terence ang kanyang pinakamahuhusay na estudyante, at para sa misyong iyon kaya siya umalis papuntang paaralan. Nang marinig niyang pinapahiya ni Humphrey si Terence, nanlamig ang kanyang ngiti. Kung hindi dahil sa katotohanang naaalala pa rin niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tagapagturo, malamang ay inatake na ni Roseanne si Humphrey. Nabaliw ng husto si Natalie. Sumabog ang kanyang aura, at binitawan niya ang kamay ni Frida at agad na tumalon sa ring. Natigilan si Ruyan. Ang lakas niya ay mas malakas kaysa kay Natalie. Bagamat hindi niya ginamit ang buong lakas niya, napakadaling nakawala si Natalie. Humphrey, kinamumuhian kita. Mas kinamumuhian kita kaysa kay Paeng. Hindi talaga alam ni Natalie kung paano ipahayag ang kanyang galit. Hindi pa siya napapagalitan kahit sino simula noong bata pa siya, kaya si Paeng na lang ang maaari niyang gamitin bilang paghahambing. Natulala si Paeng, na inosenteng binaril. Hindi ba sapat ang pagiging tapat ng batang Panginoon na ito? Si Dev Indo, na kanina lang ay walang pakialam na nanunood ng palabas, ay hindi mapigil ang mapaungol dahil sa talino ni Natalie. Tiningnan niya si Paeng sa tabi niya nang may panunokso, ngunit tinitigan siya ni Paeng ng masama. Natalie, nandito ka ba para hamanin ako? Hahaha, huwag kang mag-alala, ang batang Panginoong ito ang pinakamabait at pinakamapagtanggol sa mga babae, siguradong hindi ko sisirain ang isang bulaklak ng walang awang. May bahid ng pagmamalaki sa mukha ni Humphrey. Dahil sa kamangha-manghang nagawa niya ngayon, matagal niyang itinago ang tunay niyang pagkatao. Hindi man lang niya napukaw ang galit ng dalawang dilag, at ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makuha ang gusto niya. Sa kanyang palagay, ang pinakamahusay na paraan upang makaakit ng magagandang babae ay ang ipakita ang kanyang lakas. Ang lugar ng dagat na may uring mistiko ay isang mundo kung saan ang malalakas ang namumuno. Mabilis na gumalaw ang mahabang buhok ni Natalie dahil sa pabago-bagong chi ng kanyang tunay na chi, at halos hindi na makontrol ang galit sa kanyang puso. Kahit mamatay pa siya sa entablado ngayon, pagbabayaran niya ang walang hiyang ito sa pag-insulto kay Terence. Kahit wala pa sa yugto ng paghahati ng bundok ang lakas ni Natalie, nililinang niya ang mga sining na ibinigay sa kanya ni Terence, at sa tulong ng nakakakalmang perlas, mas bumilis pa ang kanyang cultivation speed sa espiritual na sentido, at wala siyang naging problema sa pagharap sa mga normal na splitting mountain masters, dito nagmula ang kanyang kumpiyansa. Natalie, masyado ka nang mapusok ngayon. Hindi ako papayag sa hamon mo. Bumaba ka na at kumalma ka. Tumayo si Roseanne sa harap ni Natalie at sinubukang pigilan ito sa paghamon kay Humphrey, makinig sa iyong tagapagturo at bumaba ka roon. Malakas si Terence, at babalik siyang ligtas at maayos. Huwag mong pakialaman ang chismis ng mga taong walang kaugnayan sa iyo. Tumingin si Natalie kay Roseanne nang may pulang mga mata, pakiramdam niya'y nagawan siya ng mali. Mukhang ayos lang si Terence, bakit sinabi ng gago na yun na patay na siya? Maging mabuti ka, makinig sa tagapagturo at bumaba ka agad. Inabot ni Roseanne ang hawak kay Natalie at dahan-daang inalo ito, sinusubukang ilabas ito sa ring.
Sa kasamaang palad, hindi pumayag si Humphrey. Instructor Shu, nasa patakaran ba ng akademya na ang hurado na instructor ay may karapatang pigilan ang mga estudyante sa pag-akyat sa entablado para humamon? Sa wakas ay nagawa ni Humphrey na pukawin si Natalie na umakyat sa entablado. Handa na siyang ipakita ang kanyang lakas at samantalahin ang munting dilag na ito. Siyempre, hindi niya ito basta-basta bibitawan, hindi ko matindaan na may ganitong patakaran. Instructor Shu, maaari mo bang ipaliwanag? O dapat ba akong pumunta sa mga nakatataas sa akademya at magtanong-tanong? Nanigas ang katawan ni Rose Ann. Sa simula, isa siyang taong pinahahalagahan ang mga patakaran at pagiging patas. Dahil lamang sa pakikipagkaibigan niya kay Terence at sa iba pa at sa kanyang sakit ng loob para kay Natalie kaya hindi niya maiwasang mag-react ng ganito. Ngayong kinukutya siya ni Humphrey, bigla siyang nawala ng masabi. Bukod pa rito, tila may matibay na pinagmulan si Humphrey. Mula sa katotohanang maaari siyang gumawa ng exception at may kasama siyang bodyguard, makikita na kung talagang ire-report niya ito sa mga nakatataas sa kolehiyo, si Rose Ann, na wala ng katwiran, ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang kapalaran. Instructor Shu, hindi mahalaga. Kaya na yan ni Natalie. Naunawaan ni Natalie ang mabuting intensyon ni Rose Ann. Dahan-dahan niya itong itinulak palayo at hindi nakalimutang aliwin, kung hindi ko talaga kaya, aaminin kong talo ako. Kaya, Instructor Shu, hindi mo ako kailangang alalahanin. Kung gayon, mag-iingat ka. Alam ni Rose Ann na hindi niya ito mapipigilan, kaya't mapait na lamang ang kanyang nagawa at umatras. Magbibigay ako ng malalim na atensyon. Kung sa tingin ko ay may mali, agad kong aaminin ang pagkatalo at ititigil ang kompetisyon. Ito na ang limitasyon ng kakayahan ni Rose Ann Shu. Gamit ang kanyang lakas, masisiguro niyang hindi malalagay sa panganib ang buhay ni Natalie, ngunit hindi niya mapigilan si Humphrey sa pang-aasar at pagpapahiya sa kanya. Lihim na nalungkot si Frida. Dapat sana'y nauna na siyang umakyat. Mas maganda iyon kaysa sa Natalie. Ngayon ay wala na siyang magawa kundi manood na lamang. Kung si Natalie ay nagawa ng mali, isinumpa ni Ruyan na kapag gumaling si Ruyan, papatayin niya si Humphrey anuman ang mangyari. Hinahamon ni Natalie si Humphrey, na nasa unang ranggo. Simulan na ang laban. Nag-aatubiling anunsyo ni Rose Ann Shu, at saka umatras sa gilid. Hindi man lang siya bumaba sa ring, pero handa siyang tulungan si Natalie anumang oras. Kahit na gusto siyang parusahan ng academy dahil dito, tatanggapin niya ito. Natalie, lagi akong mabait at malambing sa mga babae. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Hahayaan muna kitang atakehin ako ng 3 beses. Hindi nagmamadali si Humphrey na kumilos. Tiningnan niya si Natalie mula pataas hanggang pababa habang nakangiti, habang ang kanang hintuturo at hinlalaki ay marahang hinihimas ang kanyang baba. Pagkatapos ng 3 galaw, kung papayag kang maging asawa ng young master na ito, ibibigay sa iyo ng young master na ito ang unang pwesto, paano? Pumunta ka sa impyerno. Simple lang ang mga salita ni Natalie. Biglang sumabog ang kanyang tunay na enerhiya at sumugod patungo kay Humphrey nang may lakas na parang isang kulog. Kasabay nito, isang banggaan ng espiritual na sentido ang walang habas na inilunsad. Ang kasalukuyang Natalie ay hindi na isang simpleng tao. Ang lakas ng kanyang banal na sentido ay maihahambing sa isang huling yugto ng master ng paghahati ng bundok sa Mystic Division C area. Gayunpaman, hindi pa rin ito kasabay ng lakas ng kanyang pangunahing katawan. Kung hindi, sapat na ito upang durugan ang mga ordinaryong master ng paghahati ng bundok sa usapin ng banal na sentido. Sa kasamaang palad, may dala si Humphrey na isang spiritual awareness defensive item, na madaling nagpawalang bisa sa spiritual awareness attack ni Natalie. Tungkol naman sa martial skill na inilabas niya, hindi man lang nito nahawakan ang sulok ng damit niya. Hindi ito isang labanan na nasa parehong antas. 6,772. Sa isang galaw lang, ang mga nakakaintindi ng sitwasyon ay mayroon ng conclusion sa kanilang mga puso. Masasabing walang kapanapanabot na kompetisyong ito, ngunit pasok ito sa inaasahan. Sa isang kisap mata, 3 galaw ang lumipas. Casual na inabot ni Humphrey ang pulso ni Natalie. Beauty Salter, tapos na ang diskwento. Maaari ka nang magdesisyon kung gusto mo akong sundan o hindi. Buong pagmamalaking ngumiti si Humphrey.
Kasabay nito, inabot niya ang kabilang kamay niya, gustong hawakan ang pisngi ni Natalie. Tingnan mo ang namumula at maamo mong mukha, hindi kayang saktan ng batang Panginoon na ito. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Roseanne. Hindi niya maiwasang baliwalain ang mga patakaran at gumawa ng hakbang para pigilan ito. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng kahit ano, isang arko ng kidlat ang kumislap sa di kalayuan. Mga kidlat. Pamilyar na arko ng kidlat. Bago pa man makapag-react si Roseanne, isang pamilyar na figure na matagal na niyang hindi nakikita ang lumitaw sa ring, at pagkatapos ay dalawang malulutong na sampal ang umalangaw-ngaw. Malabo lang ang naramdaman ng lahat, at pagkatapos ay nakita nila ang isang lalaking may hawak na Natalie at umatras sa tabi ni Roseanne sa gilid ng singsing. Si Humphrey naman, walang imik na itinaas ang kanyang walang laman na palad, na may dalawang malinaw na bakas ng palad sa magkabilang gilid ng kanyang mukha. Terence. Hindi siya namatay. Bumalik na si Terence. Sa pagkakataong ito, si Humphrey ang mapapahamak. Magiging magandang palabas ito. Ilang galaw sa tingin mo ang kayang itagal ni Humphrey? Nagkagulo ang mga manunood, matagal nang nawala si Terence, pero ang laban niya kay Devin bago siya umalis ay nagpatunay na sa kanyang posisyon bilang pinakamalakas sa bagong klase. Kahit wala siya, ang alamat ay palaging naroon. Walang sinabi ang magkapatid na Meyer, sina Devin, at Paeng, ngunit iba ang tingin nila kay Terence. Ang tanging pagkakatulad lang nila ay ang pagiging komplikado nito, at ang hirap nitong pag-isipan. Terence Jr. Alam kong makakabalik ka ng ligtas. Nakaramdam si Natalie ng pamilyar na aura at lubos na nakaramdam ng kapanatagan. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mukha ni Terence, ang mga luha ay bumubuhos sa kanyang mukha na parang baha, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng masayang ngiti. Terence, ayos ka lang. Alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Nakahinga ng maluwag si Roseanne. Tuwang-tuwa siyang makita si Terence, mabuti naman at nakabalik ka na. Malaki ang pinagdaanan ni Natalie noong wala ka. Salamat sa pag-aalaga kay Natalie, Instructor Shrew. Hindi na ako magsasalita pa ng magagalang, kakausapin ko ang aking mentor mamaya. Binati ni Terence si Roseanne ng may ngiti bago yumuko at tinapik ang balikat ni Natalie. Little senior sister Natalie, bumalik na ang little junior brother. Bakit ka umiiyak? Malapit ka nang maging malaking pusa. Umiyak ka lang. Sinong nagsabi sa'yong huwag kang bumalik ng ganito katagal? Wala man lang mensahe galing sa'yo. Humagalpak ng tawa si Natalie, ikaw ang malaking pusa, ako ang little senior sister, paano mo nakakausap ang isang little senior sister ng ganito? Nag-usap silang dalawa na parang walang ibang tao sa paligid. Napilitan ng lahat na ipakita ang kanilang pagmamahal. Gayunpaman, walang sino man ang nagpahayag ng anumang opinyon, maliban kay Humphrey na hindi pinansin. Nailigtas si Natalie ng biglaan, ngunit 2 beses siyang sinampal sa mukha nang hindi man lang gumanti. Isa itong malaking kahihiyan. Siyempre, hindi inisip ni Humphrey na mas mahina siya kaysa kay Terence. Naisip niya na dahil iyon sa masyado siyang nakatutok sa Natalie at hindi nagbabantay. Masyadong mabilis ang bilis ni Terence, kaya tinamaan siya ng biglaang palihim na atake. Kung sakaling mangyari ulit ito, sa mga pagkakataong handa sila, tiyak na hindi mangyayari ang ganoong bagay. Ikaw ba yan, Terence? Kaya hindi ka papatay, ikaw na daga na puro palihim na pag-atake lang ang alam, ipapaalam sa iyo ng batang Panginoon na ito kung ano ang pinagsisisihan mo ngayon. Medyo mabangis ang mukha ni Humphrey. Mabilis na nawala ang bakas ng palad sa kanyang mukha dahil sa daloy ng tunay na enerhiya, ngunit ang 2 bakas ng palad sa kanyang puso ay hindi madaling mawala. Hoy, senior sister Natalie, may narinig ka bang asong tumatahol? Nalito si Terence habang lumingon upang makinig. Saan nanggaling ang asong mabangis na ito? Paano kaya ito nagtahol sa ating kolehiyo sa Feyang? Kahit hindi pa dumarating si Terence, nakita na niya ang lahat ng nangyari rito gamit ang kanyang banal na pandama. Kaya naman, wala siyang magandang impresyon kay Humphrey. Ang 2 sampal na ibinigay niya kay Natalie ay para lamang sa kalokohan nito. Ngayon, tinatrato na niya ito na parang isang asong gubat. Halos madungis ang ilong ni Humphrey sa galit. Kung hindi dahil kay Roseanne, malamang ay diretso niyang nabangga si Terence. Sa isang lalaking tulad ni Terence, natural lang na hindi kailangang magpakita ng awa ang batang Panginoong si Humphrey.
Kung kaya niya lang itong patayin, hindi niya ito pupugutan ng ulo. Terence, si Humphrey iyon. Walang pakialam si Frida kay Humphrey. Agad siyang sumali sa kasiyahan. Bagamat hindi niya sinabing isang mabangis na aso si Humphrey, walang sinuman sa mga naroon ang hindi nakakaintindi sa kanyang ibig sabihin. Halos mabali ang mga ngipin ni Humphrey, pero pinilit niya ang sarili na tiisin ito. Isang mabangis na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon lang, nagalit niya sina Frida at Natalie. Ngayon, natural lang na ipaalala niya sa sarili na huwag magalit sa parehong paraan. Naiintindihan ko. Si Humphrey pala. Puno ng realisasyon ang mukha ni Terence, at hindi napigilan ng lahat ang pagtawa. Hindi na niya napigil ang magsabi ng ilang malalalim na salita, kaya pala ang asong gubat ay si Humphrey. Little senior sister Natalie, anong nangyari ngayon lang? Bakit ka umakyat sa entablado para hamanin ang tinatawag na howley? Ito ay Humphrey. Sinubukan ni Natalie na pigilan ang kanyang pagtawa at ipinaalala sa kanya. Oh, ano ba? Sabi ni Terence na parang hindi niya ito narinig. Ito ay Humphrey. Naunawaan din ni Natalie na sinasadya ito ni Terence. Nako, sino ba ang may pakialam? Maraming asong ligaw ang walang pangalan. Tumanggaw si Terence. Ano ba to? Tutal, asong gubat pa rin naman si Humphrey noon. Tumawa ang lahat at nagalit si Humphrey. Tumawa rin si Natalie, ngunit habang tumatawa siya sa mga bisig ni Terence, hindi maiiwasang may pisikal na pagdikit. Hindi sinasadyang dumampi ang kanyang dibdib sa braso ni Terence, na labis na ikinahiya ni Natalie. Ayaw niyang umalis sa yakap ni Terence, pero napakaraming tao ang nanunood at tumatawa sa kanya. Kahit hindi siya pinagtatawanan ng mga ito, nag-aalab pa rin ang payat niyang mukha. Ganito kasi, hinamon lang ni Humphrey si Ryan. Iniwan ni Natalie ang mga bisig ni Terence nang may pagsisisi, at ikinwento ang lahat ng nangyari. Narinig ni Terence na handang isugol ni Natalie ang kanyang buhay para hamanin si Humphrey dahil sa kanya. Naantig siya, ngunit kasabay nito, tumaas ang kanyang intensyong pumatay. Humphrey. Ang lakas ng loob mong apihin ang nakababatang kapatid ni Terence. Alam na alam mo talaga kung paano maghanap ng pagkakataon. Ang mamatay. Nababalot ng dugo ang mga kamay ni Terence sa panahong ito, lalo na sa inabando ng lupain nang harapin niya ang daluyong ng daga at ang kayaig ng mga bubuyog. Para itong pagpatay sa isang bundok ng mga bangkay at isang dagat ng dugo, kaya naman mas naging matatag ang kanyang personalidad. Sa pamamagitan lamang ng isang matalim na titig, naramdaman ni Humphrey ang paninikip ng kanyang puso. Ito ang aura na natural na nabubuo pagkatapos ng isang daang labanan. Hindi ito maiintindihan ng isang batang Panginoon tulad ni Humphrey. Instructor Shu, hindi kasama ang kompetisyon ngayon. Si junior sister Natalie ay nahikayat ng iba, at hindi pa napipili kung sino ang mananalo. Sa tingin mo ba ay posible ito? Walang tigil sa pagsisinungaling si Terence. Kahit sino na may mata ay makikita na natalo ang Natalie, at isa itong ganap na pagkatalo. 6,773. Gayunpaman, hindi umamin si Natalie ng pagkatalo, ni hindi siya bumagsak sa lupa o lumabas sa ring, kaya tila makatuwirang sabihin na hindi siya natalo. Gayunpaman, walang sino man ang nagkaroon ng magandang impresyon kay Humphrey. Natural lang, hindi sila makatanggi na tumutol. Maging sina Devin at Paeng ay tahimik na nanunood ng palabas. Gusto nilang malaman kung bumuti na ba ang lakas ni Terence matapos umalis ng matagal, at si Humphrey ay malinaw na isang mahusay na Pathfinder. Tama ka. Tawagin na natin itong tabla. May isa pang pagkakataon si Natalie para hamanin ako. Agad na nagdesisyon si Roseanne. Bilang guro na pagtatasa, mayroon pa rin siyang kapangyarihan. Hindi mahalaga kung iulat ito ni Humphrey. Ngumisi si Humphrey ngunit hindi nagsalita ng kahit ano para tumutol. Napakatalino ng lalaking ito. Nakontrol niya ang kanyang emosyon at hindi niya hinayaang umabot sa kanyang sukdulan ang kanyang galit. Hindi mahalaga si Natalie. Sa ngayon, si Terence lang ang taong pinapahalagahan ni Humphrey. Matalino si Mentor Shu. Ngumiti si Terence habang ikinukuyom ang kanyang mga kamao, may kaunting pambobola bago nagtanong, Instructor Shu, miyembro rin ako ng bagong klase ng mga estudyante. Dapat ay makakasali ako sa pagtatasa, di ba? Walang nag-akala na nagyayabang lang si Terence, hindi siya ang pinakamalakas sa bagong klase ng walang dahilan.
Kung hindi niya kayang kumuha ng pagsusulit, wala nang iba pa ang makakagawa. Siyempre naman. Kahit wala ka rito, ang pangalan mo ay palaging nasa listahan ng mga kandidato. Natural lang na makakasali ka. Tumango agad si Roseanne. Dahil sa lakas ni Terence, hindi mahalaga kung hindi siya kumuha ng pagsusulit. Lalo na't nagtatrabaho si Terence para sa paaralan sa pagkakataong ito, hindi naman kalabisan para bigyan siya ng espesyal na pwesto para sa pag-angat sa pwesto. Pero mas mabuti pa kung gustong sumali ni Terence, walang magsasalita, at makukumpirma pa nila ang posisyon niya pagkatapos niyang sumulong. Magaling yan. Nag-aalala ako na baka hindi ako maging kwalipikado. Nagkunwaring nakahinga ng maluwag si Terence, na para bang talagang mahalaga sa kanya ang pagsusulit. Instructor Shu, dahil makakasali ako sa assessment, hahamunin ko si Humphrey sa susunod. Habang binubuli si Natalie, agad na gustong maghayganti ni Terence. Napaka-protective niyang tao, bukod pa sa ipinagtatanggol siya ni Natalie. Kalokohan yan. Sa tingin mo ba pag-aari ng pamilya mo ang Feiyang College? Pwede kang humamon at kumuha ng pagsusulit kahit kailan mo gusto. Tiningnan ni Humphrey si Terence nang may paghamak at itinuro ang lahat ng mga bagong estudyante, sino sa mga nasa ibaba ang hindi kailangang pumasa sa ilang foundation assessment bago nila matukoy ang kanilang mga kwalifikasyon sa hamon. Anong karapatan ni Terence na maging espesyal? Makatarungan ba talaga ito? Tumingin ang lahat kay Humphrey nang walang imak, na parang nakatingin sila sa isang tanga. Sino si Terence? Siya ang pinakamalakas sa klase ng mga bagong estudyante. Maaari kayang maging hadlang ang mga pangunahing pagtatasa na iyon para hindi siya maintindihan. Kung kikilos si Terence, malamang nasa tuktok na siya agad ng leaderboard, ano pa ang saysay ng paghamon sa kanya. Ang biglaang katahimikan ang pinaka-nakakatakot. Natigilan sandali ang nakaunat na mga daliri ni Humphrey bago niya ito binawi ng mahina. Umubo siya ng 2 beses at sinabing, kung gusto ni Terence na sumali sa hamon, dapat ay pumasa siya sa mga foundational exam. Bagamat hindi inakala ni Humphrey na ganoon kalakas ang lakas ni Terence, ang bilis niya na parang kidlat ay medyo nakakatakot pa rin sa kanya. Lalo na ang matatalas na mata ni Terence, na medyo nakakabahala sa kanya. Kaya naman, nagpa siya si Humphrey na alamin ang pinagmulan ni Terence at pahinain ito hanggang sa isang tiyak na antas. Sa ganitong paraan lamang niya magagarantiya ang 100% na pagkakataong manalo. Kailangang aminin na malalim nga ang iniisip ni Humphrey. Nagawa niyang kumalma mula sa bingit ng galit at mabilis na makahanap ng pinakakapaki-pakinabang na panlaban para sa kanyang sarili. Maituturing siyang isang talento. Walang problema. Pangunahing pagtatasa lang yan, walang malaking problema. Tiningnan ni Terence si Humphrey nang may paghamak. Sa harap ng lubos na lakas, ang maliliit na panlilinlang na ito ay walang kabuluhan. Bukod pa rito, kung sumali siya sa mga foundational exam, hindi sana ganoon kahirap ang sitwasyon ni Roseanne. Isa lang itong pagkaantala sa pagbugbog kay Humphrey. Hindi naman iyon malaking problema. Instructor Shu, tungkol saan ang mga pangunahing pagtatasa? Dahil gusto niya itong gawin, gagawin niya ito. Agad na naghanda si Terence. Kailangan mo pa ba akong maghanda? Hindi na kailangang maghanda, pero kailangan nating pumunta sa isang espesyal na lugar. Ipinakita ni Roseanne ang kanyang natatanging ngiti at sinenyasan si Terence na sumunod sa kanya. May 3 bahagi ang mga foundational exam, ang spiritual sense test, ang true chi test, at ang combat test. Gamit ang iyong lakas, madali mo itong malalampasan. Instructor Shu, ang laki ng tiwala mo sa akin. Kung hindi ako magpapakitang gilas, hindi ba kita bibiguin? Ngumiti si Terence habang nakasunod sa kanya. Instructor Shu, huwag kang masyadong madismaya kung hindi maganda ang resulta mo. Wala akong pakialam sa iba, pero kung hindi maganda ang resulta mo, bugbugin kita. Masayang-masaya si Roseanne. Naglaban na sila ni Terence noon. Guro at estudyante sila, pero magkakaibigan din sila. Sa katunayan, hindi niya namamalayang itinuring niya si Terence bilang nakababatang kapatid sa pamilya, kaya hindi niya maiwasang matuwa nang makita itong ligtas na nakabalik. Haha, bugbugin ako ni Instructor Shu. Ang kaya ko lang gawin ay tumakas. Ako ang pinakamagaling tumakas. Relax na nakikipag-usap at nagtatawanan si Terence kay Roseanne, at nakasunod naman si Natalie na may ngiti sa kanyang labi. Hanggat nakabalik si Terence, babalik sa dating kulay ang kanyang mundo.
Sinundan siya ng iba hanggang sa lugar ng pagsusulit. Walang pag-aalinlangang nakapasa si Terence sa mga pangunahing pagsusulit, ngunit lahat ay interesado pa ring makita kung gaano siya kalakas. Sa kanila, ang mga pinaka-nag-aalala ay natural na sina Devon, Paeng, ang magkapatid na Meyer, at iba pa. Para naman kay Humphrey, kapag walang nakakapansin, palihim niyang sinusuri ang kanyang mga bodyguard. Naintindihan naman ito ng gwardya ng mahina at bahagyang tumango para ipakita ang kanyang pag-unawa. Dumating sina Terence, Roseanne, at Natalie sa lugar ng basic assessment habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang unang pagsubok ng espiritual na pandama. Pumasok ang grupo sa isang maluwang na bulwagan. Sa gitna, mayroong isang circle of 9 bases na gawa sa jade. Sa ibabaw ng mga base, mayroong isang hugis talampakang transparent na kristal na hugis diamante. Terence, pumunta ka sa bilog at ilabas ang iyong spirit sense ng buong lakas. Ang kristal sa base ay magliliwanag kapag naramdaman nito ang iyong spirit sense. Itinuro ni Roseanne ang gitnang bilog at ipinaliwanag, hanggat kaya mong magsindi ng 2 kristal, papasa ka. Magaling ang 3 kristal. Babagsak ang kulang sa 2. Napaawang ang mga labi ni Terence. Ang kanyang espiritual na pandama ang pinakamalakas niyang bahagi. Napakahirap itong pekain gamit ang pamantayan ng mga yugto ng pagbukas ng profound at bundok sa mahiwagang lugar ng dagat. Nang ahas siyang tumaya na kung tuluyan niyang ilalabas ang kanyang banal na sentido, maaring magliwanag ang 9 na kristal. Pigilan mo ang sarili mo, kailangan niyang pigilan ang sarili niya. Isa ng essence spirit si Terence ngayon, at kahit hindi maintindihan ng iba, kailangan niyang mag-ingat na huwag malantad ang sarili. Kung ganoon, sisindihan na lang niya ang 3 para maiwasan ang anumang aksidente. Nag-isip si Terence habang nakangiti at tumango sa grupo, habang naglalakad papasok sa kristal na singsing. Kasabay nito, lumapit din ang bodyguard ni Humphrey sa bilog na parang may gagawin siya. 6,774. Gaano karaming espiritual na enerhiya ang kakailanganin para masindihan ang 3 kristal? Napag-usapan na natin, isa-isa ba o sabay-sabay na nagliwanag ang mga kristal? Medyo nalito si Terence matapos tumayo ng hindi gumagalaw. Dapat pala ay tinanong niya si Natalie, kung hindi ay ibinunyag niya ang sarili. Mukhang hindi magandang oras para lumabas ngayon, kaya naman nagngingit-ngit si Terence at nagpasyang subukan ito. Walang pagmamadali. Nang makita ang kawalan ng reaksyon ni Terence pagpasok sa silid, biglang napangisi si Humphrey, Terence, bakit hindi mo pa natapos ang iyong spirit sense? Hindi ka man lang makapagsindi ng kahit isang kristal, parang isa ka lang talagang walang laman na shell. Tumahimik ka. Lumingon si Natalie at tinitigan si Humphrey. Hindi niya matiis na may magsalita ng masama tungkol kay Terence sa harap niya. Kumunat ang noo ni Terence at sumulyap kay Humphrey. Ayaw niyang abalahin ang ugok na ito. Natatakot lang akong takutin ka. Para sa kapakanan mo, sarili ko lang ang kaya kong sisihin. Sa tingin mo ba madali lang yun? Anong problema ni Terence? Bakit walang reaksyon? Nabalitaan kong napakalakas ng kanyang banal na pandama, walang dahilan para hindi niya gamitin ang alinman sa mga iyon. Maaari kayang nasaktan siya sa biyaheng ito. May mga bali-balitang patay na raw siya, at malamang na nasugatan ang kanyang sinaunang espiritu. Maaari kayang peking Terence ito. Naimpluwensyahan ni Humphrey ang mga manunood at nagsimulang magtalakayan sa mahinang boses. Natawa si Terence sa sarili, tila masyado siyang maingat, naglalabas ng napakakaunting espiritual na enerhiya at naging dahilan para hindi mag-react ang kristal. Terence bata, mag-ingat ka, may lalaking nagtatangkang tambangan ka. Biglang nagsalita ang malamulto na nag-aaral ng mag-isa. Hindi siya na-alerto ng Jade Space, ibig sabihin ay hindi ito banta kay Terence, ngunit nagsalita pa rin ang malamulto. Halata na hindi kasing simple ng inaakala ang mga bagay-bagay. Tagasunod ni Humphrey. Nasa tugatog na siya ng huling yugto ng paglikha ng mundo, at gusto niya akong atakihin sa dilim habang inilalabas ko ang aking banal na pandama. Napansin din ni Terence ang problema, at nanlamig ang kanyang mga mata. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Sa tingin mo ba ay kaya mong saktan ang primordial spirit ko ng ganito? Kaya naman iginiit ni Humphrey na sumali si Terence sa mga foundational exam. Gusto niyang magplano laban kay Terence para hindi magamit ni Terence ang buong lakas niya.
Hindi ito banta sa iyo, pero huwag mong kalimutan kung anong estado ka ngayon. Tumawa ng masama ang demonyo at walang awang inatake si Terence, huwag mong sabihing nababaliw ka na agad pagbalik mo sa academy. Kahit na ang iyong primordial spirit ay napakatatag at walang pinagkaiba sa kung kailan ka may pisikal na katawan, kapag inatake ang iyong divine sense, maaaring may mga pagbabago-bago. P*K. Totoo naman. Kung may anumang pagbabago sa kanyang yuan spirit, mapapansin ng lahat na may mali kay Terence. Hindi ito ang resultang gusto niya. Tungkol naman sa mga kontra-atake, kahit madali lang naman, may mga kapintasan pa rin. Senior Ghost, bakit mo sinabi ng malakas? Bakit hindi mo na lang ako palihim na tinulungang patayin siya? Nasa tugatog pa lang siya ng huling yugto ng paglikha ng mundo. Madali ko siyang mapapatay. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Terence. Hindi siya madaling makalaban kung hindi ay masasabit siya. Hindi mahalaga kung ano man iyon, sa lakas ng pandama ng matandang lalaking ito, walang makakapansin. Sok, puro utos lang ang alam mo sa matandang to. Wala ka bang tradisyonal na birtod ng paggalang sa mga nakatatanda? Bamulong ang multo ng hindi sinasadya. Sa katunayan, pinaalalahanan niya si Terence dahil gusto niyang tulungan ang sarili niya, at nagbibiro lang siya kay Terence, anong problema? Gusto mo bang patayin ang kupol na yan? Hindi naman ganoon kasama. Kung talagang papatayin mo siya, hindi magiging madali para sa atin na linisin ang kalat. Hindi natin basta-basta masasabing namatay siya dahil sa biglaang epilepsy, di ba? Masyadong casual yan. Ngumisi si Terence. Wala siyang pakialam kung pumatay siya ng taong galit sa kanya, pero ang totoo ay hindi ito maaaring magdulot ng gulo para sa kanya o sa mga taong nakapaligid sa kanya. Halimbawa, si Rose Ann. Kung may mamatay sa piling niya, tiyak na parurusahan siya. Nasa iyo ang desisyon. Isa akong abalang matanda, at kailangan pa rin kitang tulungan sa isang napakaliit na bagay. Kailangan mong tandaan na maging mabait sa akin sa hinaharap. Tumawa ang malademonyo at hindi napigilan ang pagtatangka ni Terence na sindihan ang kristal. Nagpalitan sila ng mga salita ng kasing bilis ng kidlat, halos hindi nag-aksaya ng oras. Mas lalo lang pinalakas ni Terence ang kanyang spirit sense pagkatapos niyang matapos. Ang tagasunod ni Humphrey, na nagtatago na parang isang makamandag na ahas, ay agad na nagpadala ng kanyang banal na sentido, sinusubukang sirain ang banal na sentido ni Terence sa isang iglap. Sa kasamaang palad, bago pa siya makalapit sa banal na sentido ni Terence, isa pang makapangyarihang banal na sentido ang biglang bumaba mula sa langit at madaling binura ang kanyang banal na sentido. Nangyari ang lahat ng ito nang walang bakas at naglaho ng walang ingay. Maliban sa taong iyon mismo, walang nakapansin ng kakaiba. Walang naramdaman si Terence at patuloy na sinindihan ang kristal ng may kahirapan. Namutla ang mukha ng bantay ni Humphrey at hindi niya maiwasang mapa-atras ng ilang hakbang. Sa oras na ito, naghahabulan ang malalaking alon sa kanyang espiritual na dagat, na para bang katapusan na ng mundo. Awa pa rin ito ng multo. Kung hindi, kung susundin nito ang kanyang espiritual na padama at aatakihin ang kanyang espiritual na dagat, magiging tanga siya kahit hindi pa siya mamatay. Mabuti na lang at masayang pinag-uusapan ng lahat ang hindi pagsisindi ni Terence ng kristal. Halos walang nakapansin sa kakaibang kalagayan ng bantay ni Humphrey. Tanging si Rose Ann, na mas malakas, ang nakapansin sa mga banayad na galaw dito at tumingin ng casual. Ben, anong nangyari? Mas malakas ang spirit sense ni Terence kaysa sa iyo. Inabot ni Humphrey ang kanyang bantay para alalayan. Napakapangit ng mukha niya. Bamulong siya sa tainga ni Ben, natalo ka ba sa kanya sa laban? Master How, hindi si Terence yan. Hawak ni Ben ang kanyang noo, namumutla ang kanyang mukha. Sinubukan niyang pigilan ang sakit na parang nabasag ang kanyang ulo. Bamulong siya, hindi ganoon kalakas ang espiritu ni Terence, pero may isang taong mas malakas kaysa sa akin na tumutulong sa kanya sa dilim. Nabigla ako at nakaranas ng malaking kawalan. Nakahinga ng maluwag si Humphrey. Hanggat hindi sinaktan ni Terence si Ben, hindi ito dapat maging problema. Kung hindi, mag-iisip pa siya ng malalim bago tanggapin ang hamon ni Terence. Isang espiritual na pandama na madaling makakasakit kay Ben. Kahit na may panlaban si Humphrey, hindi niya ito kayang ipagtanggol. Mabuti na lang at hindi ganoon kabaliw si Terence.
Kung alam lang ni Terence ang iniisip ni Humphrey, ngingitian sana siya at sasabihing, tama. Hindi naman ako ganoon kaperwisyo, mas perwisyo pa ako kaysa riyan. Umilo ito. Nagliwanag ang unang kristal, nagliwanag din ang pangalawa. Nakailaw na ang pangalawa, at ang pangatlo ay umiilaw din, napakabilis. Gaya ng inaasahan kay Terence. Ito ang pinakamalakas na tao sa ating bagong klase. Kahit ang kanyang banal na sentido ay kahanga-hanga. Ang isang kahangahangang tao ay kahanga-hanga. Nang makita ang kristal na patuloy na umiilaw, biglang natuwa ang mga nanunood at nagsimula ng isang bagong alon ng talakayan. Sa kabilang banda, si Terence ay napatalon at mabilis na binawi ang kanyang spirit sense para maiwasan ang pag-iilaw ng kristal. Masyadong pabaya si Terence ngayon, kanina pa niya iniisip kung sunod-sunod ba ang pagkislap ng mga kristal o sabay-sabay lang, pero nakahinga siya ng maluwag ng mapagtanto niyang sunod-sunod pala ang pagkislap. Hindi sinasadyang nakalabas siya ng sobra, at ngayon ay nasa ikatlong kristal na siya. 6,775. Mabuti na lang at huminto si Terence sa tamang oras at binigyan siya ng excellent. Ang dalawang kristal ay nagniningning ng maliwanag at walang kapantay. Ang ikatlong kristal ay bahagyang mas malabo, ngunit malapit na ito sa unang dalawang kristal. Ito na ang may pinakamahusay na resulta ng pagsusulit sa klase ng mga bagong estudyante. Sa katunayan, ang lakas ng espiritual na kamalayan ni Natalie ay maaari ring umabot sa antas na ito, ngunit dati siyang walang malay at naging pabayan noong pagsusulit sa espiritual na kamalayan. Sa huli, 2 kristal lamang ang kanyang nakasindi bago siya nawala ng malay. Dahil dito, ang pangwakas na komprehensibong pagtatasa ng Natalie ay nasa ika-10 pwesto lamang. Napakahusay ng resulta ni Terence sa pagsusulit sa pandaman ng espiritu. Subukan natin ang lakas ng iyong purong enerhiya. Hindi nagulat si Roseanne sa resulta. Sa isip niya, normal lang na mas malakas ang spirit sense ni Terence. Sabay-sabay na nag-usap ang mga nanood, ngunit wala silang pakialam kay Roseanne. Sinamantala ni Humphrey ang pagkakataon para tingnan si Ben. Hindi pa lubusang nakakabawi ang espiritual na pandaman ni Ben mula sa pinsala, ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang usapin ni Humphrey. Mabilis siyang tumango at lumabas ng silid. Pagkaalis ni Ben, dinala ni Roseanne si Terence at ang iba pa sa susunod na testing area. Sa pagkakataong ito, hindi ito sa isang silid, kundi sa isang bukas na espasyo. Sa gitna ng bukas na espasyo, mayroong isang mahabang bato na may taas na 3 tao at lapad na 3 tao. Sa tabi ng bato ay isang jade base na nakita na niya dati. Sa ibabaw nito ay isang dilaw na kristal na hugis brilyante. Halatang naiiba ito sa transparent na kristal mula sa dati, ngunit ang hugis ay pareho pa rin. Terence, ang batong ito ay ginagamit upang subukan ang iyong chi, o sa halip, ito ay isang kagamitan upang subukan ang lakas ng iyong martial arts. Mayroong isang porma sayon sa paligid ng bato, at ang resulta ay ipapadala sa kristal. Gamitin ang iyong pinakamahusay na martial arts upang tamaan ang bato. Paliwanag ni Roseanne habang nakaturo sa bato. Matapos makita ang laban ni Terence kay Devin, lubos siyang nagtiwala sa lakas ni Terence at gusto niyang makita kung gaano kalakas ang kapangyarihang atake ni Terence. Natawa si Terence sa sarili niya, sigurado ba siyang gusto niyang gamitin ang pinakamalakas niyang kakayahan? Hindi ka ba natatakot na mabasag ang bato? Naiintindihan ko. Simple lang ang pagsusulit na ito. Ngumiti si Terence at tumango kay Roseanne, ngunit lumingon siya kay Shitty na may mapangot siyang tingin. Naglalako na naman siya. Ang isip bata. Ginamit ni Terence ang kanyang banal na pandama upang suriin at nakita ang isang bahagyang mayabang na ngiti sa mukha ni Humphrey. Alam niyang si Humphrey ang nasa likod nito. Bukod sa pagpapatibay sa bato mula sa pagkawasak, ang hanay sa paligid ng bato ay nag-convert at sumipsip din ng lakas ng pag-atake ng umaatake, na pagkatapos ay ipinadala sa dilaw na kristal. At ngayong nakialam na ang porma sayon, kahit na mabasag talaga ni Terence ang bato, iisang grid lang ang ipapakita ng timangan sa kristal. Hindi ito makakasama kay Terence. Malamang ay sumuko na si Humphrey sa plano niyang magplano laban kay Terence. Gusto lang niyang ipahiya si Terence sa harap ng lahat. Siya nga pala, Instructor Shu, mayroon bang anumang paliwanag para sa mga resulta ng pagsusulit? Naisip ni Terence ang pagsusulit at alam niyang kailangan ng sistema ng pagmamarka.
Halimbawa, may siyam na parisukat sa dilaw na kristal. Gusto niyang malaman kung saang parisukat siya pupunta at hihinto. Tingnan mo ang dilaw na kristal na iyon, nahahati ito sa siyam na kahon. Mas maraming ilaw ang ilalabas mo, mas mataas ang score mo, kaya sige na at lumaban ka. Matyaga at nakangiting paliwanag ni Roseanne. Hindi na niya idinetalye ang tungkol sa iba pang mga score dahil gusto niya makita kung ano ang magagawa ni Terence. Salamat, Instructor Shu. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Terence nang nakangiti. Pinag-aralan na niya ang buong Pormasayon habang nag-uusap sila, at hanggat makakahanap siya ng pagkakataong baguhin ito ng kaunti, magagawa niyang ganap na baligtarin ang kasunduan ng kabilang panig. Wala siyang gaanong kaalaman gaya nito, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay, malaki ang kanyang narating sa larangan ng mga Pormasayon. Maituturing siyang isang master ng Pormasayon. Hindi naman komplikado ang Pormasayon sa harap niya. Parang bata lang talaga, hindi naman malaking problema. Terence, ang dami mo talagang sinasabing kalokohan, sumabak ka lang kapag sinabi ko, ano ba yung pinagsasabi mo? Nagkunwaring naiinip si Humphrey at pinilit si Terence. Natanggap niya ang senyales ni Ben at alam niyang nabago na ang Pormasayon. Hinihintay niyang mapahiya si Terence, at ayaw niyang sayangin ang oras. Hindi naman ako nagmamadali, bakit ka nagmamadali? Napakamapakialam mo naman. Kumunat ang noo ni Terence at sumagot. Siguro mas angkop sabihin na mas balisa ang mga beteng kaysa sa emperador. Huwag mong sabihing natatakot ka na baka hindi ka makakuha ng magandang resulta at mawala ang iyong puri bilang pinakamalakas sa bagong klase ng mga estudyante. Hindi ito ikinabahala ni Humphrey at patuloy na kinutya si Terence. Kung mapagsasabihan niya lang si Terence ng maangas na salita, mas lalo na itong mapapahiya mamaya. Nasabi mo na nga ba na ako ang pinakamalakas sa bagong klase ng mga estudyante, kaya bakit ako matatakot na hindi magkaroon ng magandang resulta? Tumingin si Terence kay Humphrey nang may bahagyang ngiti at tinaas ang kanyang kilay, bakit hindi tayo tumaya? Ang paghuhukay at paglilibing ng isang tao ay talagang nakakatuwa. Kung may pagkakataon, gagawin niya. Lalo na kapag ang target ay isang napakamura na tao tulad ni Humphrey, walang lugar para sa diskusyon. Tuwang-tuwa si Humphrey. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-kooperatiba si Terence. Maganda ang postahan. Mapapaiyak niya ng husto si Terence, at makakagawa pa siya ng magagandang bagay mula rito. Isang salita, P*K. Postahan lang, sa tingin mo ba matatakot sa iyo ang batang Panginoong ito? Pinigilan ni Humphrey ang tuwa sa kanyang puso at nagkunwaring mayabang, ano ang gusto mong tayaan? Aagawin ng batang Panginoong ito ang lahat. Yehey, napakayaman at napaka-imposible. Nagkunwaring nag-isip si Terence bago nagpatuloy, dahil hindi ka optimistiko para sa akin, kung gayon, tayaan natin kung anong resulta ang makakamit ko. Sabihin mo sa akin ito. Gusto kong sabihin mo ito. Biglang natuwa si Humphrey, pero kinailangan pa ring magpanggap na kalmado ang mukha niya, nakikita ng batang Panginoong ito na isa ka lang taong mukhang malakas sa labas pero mahina naman sa loob. Pero, para magkaroon ng kaunting reputasyon, dapat ay mayroon kang kahit kaunting lakas, di ba? Sigurado akong 3 parisukat lang ang makukuha mo. Gusto sanang sabihin ni Humphrey na isang parisukat lang ang makukuha ni Terence, pero magiging masyadong halata iyon at maghahinala ang mga tao sa kanya. Kaya, sinabi niyang 3. Pero kahit isang tile lang ang nakuha ni Terence, natatawa pa rin si Humphrey kay Terence gamit ang 3-tile bet. Malamig na tumawa si Terence sa sarili. Walang problema. Paano kung lumampas sa 3 parisukat ang score ko? Ano ang itataya mo? Patuloy na naghukay si Terence ng butas at inakay si Humphrey na tumalon doon. Walang duda, dahil nabigyan siya ng pagkakataon, gagawin ni Humphrey na mapahiya si Terence hanggat maaari. Pagkatapos, mapagtatanto niya na ang piging na orihinal na inihanda para kay Terence ay mapupunta sa sarili niyang ulo. Masaya si Terence habang iniisip pa lang ang sakit na nararamdaman niya. Kung titingnan mo ang iyong kaawa-awang anyo, sa palagay ko ay wala kang gaanong espiritual na kakayahan, Jade. Paano kung ganito? Titiisin ko ang kaunting pagkawala at bibigyan kita ng kaunting pag-asa.
Buong pagmamalaking tiningnan ni Humphrey si Terence mula sa gilid. 6,776. Mabilis siyang nakaisip ng paraan para lalong mapahiya si Terence. Kung manalo ka, bibigyan kita ng 100,000 spiritual jade. Kung matalo ka, ayaw ko ring magbayad ka. Gusto ko lang lumuhad ka sa lupa at tawagin ang sarili mong tanga ng 3 beses. Pagkatapos, tahol ng 3 beses na parang aso at umakyat ng 3 ikot sa batong iyon. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, isa kang tanga. Akala ni Terence ay medyo mapagkalkula si Humphrey, pero ngayon ay nabunyag na ang katotohanan. Hindi ba alam ng gago na ito kung sino si Terence? Kulang ba sa Spirit Jade ang isang mystic alchemist? Ang pagpino lang ng ilang tableta ay maaaring ipalit sa malaking halaga ng Spirit Jade. Hehe. Napakabukas palad talaga niyang Master Humphrey. Galing ako sa maliit na lugar at ngayon ko lang nakita kung ano ang 100,000 spiritual jade. Sabi ni Terence, na parang isang mahirap na taga-probinsya. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang Spirit Jade cards, ang ilan ay asul at ang ilan ay lila. Agad na namula ang mukha ni Humphrey. Parang pato na sinasakal, hindi siya makapagsalita. Dahil sa mga chismis na patay na si Terence, hindi masyadong pinansin ni Humphrey ang balita tungkol kay Terence. Ang alam lang niya ay isang bata mula sa North Island si Terence, at ang pangunahing layunin niya ay samahan si Natalie. Anong klaseng kayamanan kaya ang mayroon siya sa ganitong identidad ng isang kasama sa pag-aaral? Young Master Humphrey, wala akong kahit isang piraso ng spiritual jade na dala. Gamitin natin ang card na ito bilang taya. Hindi talaga nagsisinungaling si Terence, ginamit niya ang lahat ng kanyang Spirit Jade para bumuo ng mga pormasayon laban sa Rat Tide at mga bubuyog, at pagkatapos ay nagwasak sa sarili ng walang natira kahit isa, sa sobrang kawawa niya ay ang Spirit Jade card na lang ang natira. Isang lilang Spiritual Jade card ang inihagis ni Terence sa lupa, at naramdam ng mga manunood ang pagtibok ng kanilang mga puso. P*K. 10 milyong espiritu yan, Jade. Itinapon niya lang yan sa lupa. Gusto lang nilang malaman kung pwede nila itong kunin. Paano naman? Kung manalo si Young Master Humphrey, mapapasayo na itong Spiritual Jade card. Sa kabilang banda, kung ako ang mananalo, ano ang sinabi mo kanina lang? Kumunat ang noo ni Terence at tumangala sa langit. O sige, lumuhad ka sa lupa at sabihin mong tanga ka ng 3 beses, tapos tahol ka ng 3 beses na parang aso at umakyat ka ng 3 ikot-paikot sa batong yan. Kumusta? Nakaramdam ng apoy na nagliliyab sa puso ni Humphrey. Minamaliit siya ni Terence. Hindi, kailangan kong kumalma. Hindi ako nagkukulang ng pera. Itatapon natin ang taya sa espiritual na jade at gagamitin natin ang kondisyong ito para tumaya. Matapos makita ang Spiritual Jade card ni Terence, matalinong itinigil ni Humphrey ang paggamit ng Spiritual Jade bilang taya at nag-focus sa nakakahiyang mga kondisyon, lumuhad ka sa lupa at sabihing isa kang tanga ng 3 beses, pagkatapos ay tahol na parang aso ng 3 beses at umakyat sa bato ng 3 beses. Nangangahas ka bang gawin iyon? Patuloy na hinahamak ni Humphrey si Terence. Dahil masisiguro niyang isang tile lang ang makukuha ni Terence, ano pa ang dapat ikatakot? Sa kasamaang palad, wala masyadong dalang spiritual jade si Humphrey. Kung hindi, mas malaki sana ang nakataya at mapanalunan niya ang lahat ng spiritual jade card ni Terence. Para hindi mabunyag na hindi siya kasing yaman ni Terence, kinailangang isuko ni Humphrey ang nakakaakit na ideyang ito. Sige. Kahit ano pa ang sabihin ng batang Panginoon na si Humphrey. Puno ng pangungutya ang tono ni Terence habang hawak ang Spirit Jade card habang ikinakaway ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng mga tao, lahat ng nandito ay saksi. Instructor Shu, ang ating postahan ay hindi labag sa mga patakaran ng Academy, hindi ba? Kung ayaw mo, hindi ako makikialam sa postahan mo. Pinipigilan ni Roseanne ang kanyang tawa. Hindi niya talaga gusto si Humphrey, ang transfer student, kaya natuwa siyang makitang tinuturuan ni Terence si Humphrey ng leksyon, lalo na't isa itong hindi nakakapinsalang postahan. Mula sa pananaw ni Roseanne, ang score ni Terence ay madaling lalampas sa 3 parisukat. Tutal, ang kanyang laban kay Devin ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Roseanne.
Sa sobrang lakas niya, paano niya nagawang makakuha ng 3 parisukat lang? Dahil pumapayag din si Instructor Shu, ayos na ang lahat. Young Master Humphrey, sana ay hindi mo bawiin ang iyong sinabi kapag natalo ka. Tumingin si Terence kay Humphrey nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Noong una, siya ang naghukay ng butas para kay Humphrey na pagtalunan, at pagkatapos ay naghukay si Humphrey ng mas malaki at mas malalim na butas para sa kanyang sarili bago tumalon. Ngayon, oras na para ilibing siya. Sana ay hindi umiyak si Humphrey, na nakakaalam ng katotohanan. Napanganga si Humphrey. Sa tuwing titawag siya ni Terence na young master na si Humphrey, pakiramdam niya ay pinapahiya siya, pero wala siyang masabi. Nakakadismaya talaga ito. Kalokohan yan. Tutupad talaga sa pangako ang batang Panginoon na to. Tutuperin ko talaga ang pangako ko. Ikaw ang natalo. Huwag mong bawiin ang pangako mo. Umungol si Humphrey sa kanyang puso. Terence, siguradong matatalo ka. Kapag lumuhad ka at tumahol na parang aso, pagtatawanan kita. Mabuti naman at hindi mo binabawi ang iyong salita. Medyo nag-aalala lang ako dahil nakikita kong may ugali ang batang Panginoon na si Humphrey na bawiin ang kanyang mga sinabi. Nagkibit balikat si Terence at humarap sa malaking bato. Muntik nang samuka ng dugo si Humphrey. Ikaw ang sanay na tumanggi sa mga utang. Sanay na ang buong pamilya mo na tumanggi sa mga utang. Gwapo at gwapo ang batang Panginoon na ito. Talagang gwapo at elegante ako. Ang ganda ko talaga. Teka, parang may kakaibang salita na nakahalo sa. Habang nag-iisip si Humphrey ng ilang mga bagay na walang kaparerekon, si Terence ay naglakad na papunta sa gilid ng malaking bato. Gamit ang kanyang katawan bilang panangga at ang kanyang espiritual na pandama bilang panangga, palihim niyang inilagay ang isang bandila ng porma sayon sa paligid ng bato. Walang nakapansin sa kanyang galaw, kahit si Rose Ann na kanina pa nagbibigay pansin kay Terence. Dahil purong pagsubok lang ito ng enerhiya, ang paggamit ng isang makapangyarihang teknik sa martial art ay pandaraya. Ako, si Terence, ay hindi ko gagawin yan. Young Master Humphrey, gagawin ko ang lahat para maamin mo ang iyong pagkatalo. Matapos baguhin ni Terence ang porma sayon, lumingon siya at sinabi ng may katapatan, ngunit pagkatapos ay bumalik siya kay Humphrey. Natigilan sandali si Humphrey at saka nagangat ng tingin sa sinabi ni Terence. Isang tile lang ang makukuha mo kahit anong gawin mo, ano pa ang saysay ng pag-arte mo ngayon? Sa huli, mula sa pagiging mapagpanggap na gago, naging tanga siya. Nakakatawa yon. Hindi man lang lumingon si Terence sa bato pagkatapos niyang magsalita. Casual lang niyang ikinumpas ang kamay niya at nag-iwan ng bakas ng palad sa bato. Walang anumang pagsabog na naganap, bahagya lamang nabitek, at wala man lang kahit kaunting pagyanig. Ibinuko ni Humphrey ang kanyang bibig at itinuro ang kanyang daliri kay Terence, handang ibuhos ang kanyang matagal ng planong panunuya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, tanging ang kanyang bibig lamang ang kanyang naibuka ng malaki at ang kanyang daliri ay tumigil sa ere, nakatitig sa dilaw na kristal na nakanganga ng malaki. 9 na parisukat. Paano naging 9 na parisukat yan? Gusto mo pa rin ba akong kulitin? Tinatawanan mo si Terence dahil hindi niya nakuha ang 3 parisukat, pero ang 9. Pupunasan ko, pupunasan ko, pupunasan ko. Pakiramdam ni Humphrey ay may mali sa kanyang mga mata. Kaya nga siya ay nagkaroon ng ganoong ilusyon. Gayunpaman, ang mga bulala sa paligid at ang nagmamalaking tingin sa kanilang mga mata ay nagsasabi sa kanya na ang lahat ng ito ay totoo at hindi isang ilusyon. Sa sandaling ito, naramdaman ni Humphrey ang matinding galit ng buong mundo sa kanya. Imposible. Paano magiging 9 na parisukat sa pamamagitan lang ng paglalaro? 6,777. Pakiramdam ni Humphrey ay parang 100 taon na ang lumipas, ngunit sa katunayan, sandali lang iyon. Mabilis siyang tumugon sa nangyari at agad na lumabas upang magtanong, Terence, nandadaya ka ba? Magsalita ka, anong ginawa mo? Tipikal na kaso ito ng isang magnanakaw na sumisigaw ng, mahuli ang magnanakaw, at ang masasama ang unang nagsampa ng kaso. Ang galing talaga ng kamay ni Humphrey. Walang pakialam na sabi ni Terence, iyan ang lakas ko. Hindi mo ba nakikita na lagi akong puno ng kumpiyansa?
Hindi napigilan ng mga manunood na tumango, si Terence ay talagang puno ng kumpiyansa mula simula hanggang katapusan, ito ay isang bagay na ipinapakita lamang niya kapag sigurado siya. Kaya, tiningnan nila si Humphrey ng may mas matinding paghamak. Totoo nga, si Humphrey ay isang taong sanay na hindi magbayad. Hindi siya sinaktan ni Terence, handa na siyang bawiin ang kanyang pangako. Dose-dose ng mga matang akala nila ay nalaman na nila ang katotohanan ang nakatitig kay Humphrey, na para bang tinusok ng libu-libong palaso ang puso niya. Mga bulag ba kayong lahat? Baka nandaya lang si Terence. Terence, ang tiwala mo sa sarili ay nakabatay sa pandaraya, di ba? Gaya ng inaasahan, isa itong magandang bitag, sinasadya mo akong pakawalan, di ba? Sa wakas ay naintindihan na Humphrey ang nangyayari. Ang sumpang iyon ay isang patibong na inilagay ni Terence. Kung hindi mandaya si Terence, isang hakbang lang ang mararating niya. Pero masasabi ba niya iyon? Ano ang batayan ni Humphrey para masigurong nandaya si Terence? Si Humphrey ang unang nandaya. P*K. Kung sinabi niya talaga yon, hindi ba't mamamatay siya sa pagtatawanan ng mga nanunood? Young Master Humphrey, ang talo ay talo. Kailangan mong maging mapagbigay. Walang tinatawag na talo sa pastahan. May pagkakataon pa sa susunod. Kailangan mong aminin ito sa pagkakataong ito. Kahit nasanay ka ng sumusuko sa pangako mo, naniniwala pa rin akong tutuperin mo ang pangako mo. Tutal, napakaraming taong nanonood. Hindi maganda kung hindi mo tutuperin ang pangako mo. Payo ni Terence. P***. Mababaliw na sana si Humphrey, at natulala rin si Ben. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero naigalaw niya ang kanyang katawan, at si Terence lang ang malapit sa bato. At nagawa iyon ni Terence sa harap ng napakaraming tao. Imposible naman yun, di ba? Hindi maintindihan ni Ben, pero alam niyang kailangan niyang bumawi sa pagkakamali niya ngayon. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng magandang buhay sa harap ni Humphrey. Master How, kung nandaya si Terence, kahit sino ay makakakuha ng siyam na parisukat. Pakiramdam ni Ben ay napakataas ng kanyang IQ ngayon. Sa ganitong kritikal na panahon, naisip niya ang napakahalagang impormasyon. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Humphrey. Tama, hindi ba't ito ang pinakamatibay na ebidensya para mandaya si Terence? Umalis ka, Terence. Kapag sinabi kong nandadaya ka, nandadaya ka. Sigurado akong kahit sino ay makakakuha ng siyam na parisukat ngayon. Para bang nakahanap siya ng straw na makapagliligtas ng buhay, sumugod si Humphrey sa gilid ng malaking bato at itinulak palayo si Terence. Ngumiti siya ng may pagmamalaki, naniniwala ka ba na kaya ko na ring tamaan ng casual ang siyam na parisukat gamit ang isang palad ngayon? Sabay-sabay na umiling ang mga nanood. Kahit gusto nilang talikuran ang kanilang utang, hindi naman nila kailangang maging ganoon ka-obvious. Naiintindihan naman ng lahat. Muntik nang dumura si Humphrey ng dugo. Oo. Ang lakas ni Young Master Humphrey ay namumukod tangi, at ang kanyang potensyal ay napakataas. Natural lamang para sa kanya na makakuha ng siyam na parisukat sa pamamagitan lamang ng isang casual na hampas. Ano ang ibig sabihin nito? Iniunat ni Terence ang kanyang mga kamay at pinuri si Humphrey ng may katapatan sa mukha, na para bang talagang iniisip niya iyon. Palihim na napangisi si Humphrey. Nahuli na ng batang Panginoon na ito ang kanyang kahinaan at gusto niya itong itago ng maaga. Hindi magpapaloko ang batang Panginoon na ito. Sa tingin mo ba maniniwala sa'yo ang mga tao? Matalas ang mga mata ng publiko, malalaman din nila ang tunay mong kulay. Hindi. Malakas na sigaw ni Humphrey, ngunit agad niyang naramdaman na may mali. Mula sa maliwanag na mga mata ng mga manunood, malinaw na sinasabi nila na siya, si Humphrey, ay may mukha na tatalikuran ang isang utang. P***K. Mas mabuting huwag nang magsalita at makipag-away na lang. Labis na nahihiya at nagdamdam si Humphrey. Casual niyang hinampas ang malaking bato. Kita mo, ganyan nakakuha ng siyam na parisukat ang manlulokong si Terence. Tumawa ng malakas si Humphrey, natuwa sa sarili. Ngayong naunawaan na niya ang panlilinlang ni Terence, nagbago na ang lahat. Lahat ng mga tumawa sa akin, mga gago kayong lahat. Habang tinatawanan ninyo si Terence, dapat pagtawanan ninyo ang inyong sarili. Si Humphrey,
na maganda ang pakiramdam, ay kakatawa lang ng malakas ng tila may bomara sa lalamunan niya, at tumigil ang pagtawa niya. Malinaw na ipinakita ng dilaw na kristal na ang palad ni Humphrey ay mayroon lamang score na isang parisukat. Durog na durog ang mga mata ng batang amo na ito, paanong hindi siyam na parisukat, kundi isang parisukat. Kalmado ang mukha ni Terence, ngunit sa totoo lang ay natatawa siya sa loob-loob niya. Pagkatapos ng pagsusulit, napanatili na niya ang kanyang array flag. Ngayong naglalaro na ulit si Humphrey, syempre, isang square na lang ang makukuha niyang score. Young Master Humphrey, hindi ganyan nakakakuha ng score si Terence, ang sinungaling. Nipatikip ng labi si Terence at tinapos ang trabaho, na nag-iwan ng 2 butas sa kanyang katawan. Dumudugo ang puso ni Humphrey. Ang walang hiyang si Terence. Ito ang malaking bato na pinakialaman ni Ben. Bata Panginoon Humphrey. Hindi ka ba nabusog? Bakit hindi ka kumain ng tuyong pagkain, magpahinga, at subukan muli? Patuloy na dinagdagan ni Terence ang sakit. Kumuha pa siya ng isang piraso ng pinatuyong karne at ibinigay ito kay Humphrey, masarap ito. Subukan mo. Tikman mo ang nanay mo. Napahiya si Humphrey kaya pinagsisihan niya ang pagtakbo niya palapit. Ang pagiging tuso ni Terence ay higit pa sa inaasahan niya. Kung ibang tao yun, baka sinunggaban na nila ang pagkakataon para subukan ulit si Terence para tingnan kung makakakuha pa siya ng siyam na parisukat, pero hindi iyon gagawin ni Humphrey. Sigurado siyang kahit kumilo si Terence, siyam na grid pa rin ang magiging kalaban. Hindi ko kayang mawala ang mukha nitong to. May problema sa porma sayon. Namutla ang mukha ni Humphrey habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, tama, may mali siguro sa porma sayon, kaya hindi matatag ang mga resulta. Hindi makakakuha si Terence ng siyam na parisukat sa isang tama lang. May katuturan naman yan. Bakit hindi na lang natin ipapadala sa academy ang isang tao para tingnan kung may problema? Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon at humarap kay Roseanne, Instructor Shu, ano sa palagay mo? Kung iginiit ni Humphrey na may problema sa array, magpakuha ka ng tao para tingnan ito at kumpirmahin ito. Walang pakialam si Roseanne. Naniniwala talaga siya na kayang magkaroon ng ganitong kahangahangang resulta si Terence, kaya hindi niya ito pinagdudahan. Lalong namutla ang mukha ni Humphrey. Mabilis siyang umiling, kalimutan mo na yan. Casual ko lang sinasabi yan. Hindi mo na kailangang sayangin ang oras. Hindi mahahanap ng mga tao ng academy ang mga kamay at paa ni Terence, at ang mga watawat ng porma sayo ni Ben ang makikita. Kaysa man, mas mabuting hayaan na lang natin. Pero paano naman ang postahan? Lumuhad sa lupa at sabihing ikaw ay isang tanga ng 3 beses, tumahol ng 3 beses na parang aso, at umakyat ng 3 beses sa paligid ng bato. Dapat sana'y ipahiya niya si Terence, ngunit ngayon ay kailangan niyang panagutan ang mga kahihinatnan. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nagparamdam ng kalungkutan sa buhay ni Humphrey. 6,778. Maggagabi na, at kailangan pa nating ituloy ang hamon mamaya, dalahin natin si Terence sa pagsubok sa labanan. Pinilit ni Humphrey ang sarili na kumalma at sinubukang ibahin ang usapan ng walang ingay. Walang dapat pagmamadali para sa combat test. Young Master Humphrey, hindi ba dapat mo munang bayaran ang postahan na natalo mo? Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay. Tinitigan niya si Humphrey at itinuro ang kanyang baba sa lupa, senyales na lumuhad ito. Pagkatapos, alam na niya ang sasabihin at gagawin. Pakiramdam ni Humphrey ay nanigas ang mukha niya. Kung talagang tinanggap niya ang kanyang pagkawala, paano siya makapagpapatuloy sa kolehiyo ng Feiyang? Pero kung hindi siya magbabayad, mukhang mahihiya siyang magpatuloy sa Feiyang College. Ano ba ang dapat niyang gawin? Maningning at malinaw ang mga mata ng mga manunood habang naghihintay silang mapanood ang palabas ng may matinding sigasig. Siyempre, may mga taong palihim na nag-aalala na ang batang Panginoong si Humphrey, na sanay tumanggi sa kanyang utang, ay talagang tatanggi sa kanyang utang. Kung gayon, wala nang magandang palabas na mapapanood. Hindi tama yan. Kung gusto niya talagang tumanggi sa utang niya, baka makapanood siya ng malaking laban. Pero, may palabas naman na dapat panoorin, kaya hindi ako mapili. Young Master Humphrey. Young Master Humphrey.
Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay sa harap ng mukha ni Humphrey, na parang natutulog na, gumising ka, hindi pa madilim. Huwag kang matulog. Agad nang umiti ang mga nanood at binuksan ang infinite comment mode. Kita mo? Kita mo? Sinabi ko na sa'yo na babalikan niya ang pangako niya, tapos nagsisimula na siya sa pagtatanghal niya. Nagkukunwari siyang natutulog nang nakadilat ang mga mata. Walang ibang makakagawa nito. Talagang sariwa at pino ito. Hindi mo kailanman gising ang isang taong nagkukunwaring natutulog kahit na nagkukunwaring natutulog pa siya nang nakadilat ang mga mata. Sino ang gustong tumaya sa akin kung tutuperin ba niyang Master Humphrey ang pangako niya? Taya saan? Gagawin ko, gagawin ko. Sasama rin ako, sasama rin ako. Habang nagkakasiyahan ang mga manunood, lalong namumula ang mukha ni Humphrey. Kung maaari lang sana, gustong-gusto ni Humphrey na gumamit ng isang malaking hakbang para patayin ang lahat ng mga langaw na ito. Sa kasamaang palad, wala siyang kakayahang gawin iyon, kaya hindi siya nang ahas na gawin iyon. Terence, huwag kang masyadong lumayo, magkikita tayo sa hinaharap. Mas gugustuhin pang mamatay ni Humphrey kaysa lumuhad at sabihing isa siyang tanga. Pagkatapos, magkukunwering tumatahol at umaakyat sa mga bato. Kapag naiisip niya ang eksenang iyon, mas mabuti pang mamatay na lang siya. Pasensya na, isa lamang akong kaprobinsya na galing sa isang maliit na bayan. Ayoko nang makita ka ulit, batang Panginoon Humphrey. Naikuyom ni Terence ang kanyang mga labi, nagpapahiwatig na hindi siya karapat-dapat. Pag-usapan natin ng mabuti ang tungkol sa pagtupad sa ating postahan. Namula ang mukha ni Humphrey. Sinimulan niyang pagsisihan ang desisyon niyang magdulot ng napakaraming gulo. Hindi ba pwedeng pinatay na lang niya si Terence? Bakit pa niya kinailangang gumamit ng mga ganitong kalokohan? Ngayon, siya na mismo ang humuhukay ng sarili niyang libingan. Habang iniisip ito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Humphrey at mabilis na nagsalita, Terence, may sinabi ka ba? Marami na akong nasabi. Alin ang tinutukoy mo? Tiningnan ni Terence si Humphrey nang may kaunting pagmamasid. May masasabi kaya ang batang ito tungkol sa akin? Mukhang wala naman siyang sinabing mali. Kakasabi mo lang na hindi natalo sa postahan si Chen Chen. Tama ba ako? Lalong lumiwanag ang mga mata ni Humphrey na parang may hawak siyang straw na nagel iligtas buhay, tama ka. Dahil walang tinatawag na talo sa postahan ulit tayo. Dodoblehin ang taya. Kumunat ang noo ni Terence. Akala niya ay may magandang ideya si Humphrey, ngunit ito pala ang nangyari. Hindi ako interesado, bilasan mo at tuparin mo ang postahan. Ayaw nang magabala ni Terence, ano ang pagkakaiba ng 39 na beses? Babawiin mo ba ang sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa natin tapos ang taya, kaya syempre, maaari nating pansamantalang ibayad ang taya at i-cash in ito kapag natapos na. Mabilis na sumagot si Humphrey. Ito na ang huling pagkakataon niya, kailangan niya itong ipaglaban, hindi ka pwedeng basta-basta tumakas pagkatapos mong manalo at hindi mo man lang ako bigyan ng pagkakataong baligtarin ang sitwasyon, di ba? Hindi ako interesado, bilasan mo at tuparin mo ang postahan. Nagpasya si Terence na ibaba na lang ang tingin at tapusin ito sa isang malamig na pangungusap. Natatakot ka bang matalo ulit ako at gamitin itong dahilan para magpaliban? Sumusumpa ako, ito na ang huling pagkakataon, manalo man ako o matalo, igagalang ko ang lahat. Ano sa palagay mo? Hindi ako interesado, bilasan mo at tuparin mo ang postahan. Terence, natatakot ka ba sa akin? Sa tingin mo ba ay hindi ka mananalo laban sa akin, kaya ayaw mong tumaya? Sa sobrang galit ni Humphrey, gusto na niyang samuka ng dugo, pero kinailangan niyang kumbansihin si Terence, Terence, huwag mo akong maliitin. Ano sa tingin mo? Isa pang postahan, isa na lang ulit. Hindi ako interesado, bilasan mo at tuparin mo ang postahan. Paulit-ulit na sinabi ni Terence ang parehong pangungusap, hindi mo maaaring bawiin ang iyong sinabi kung gusto mo. Masigasig na nanood ang mga manunood. Mukhang hindi rin naman masama ang dulang ito. Mas maganda pa sana kung mapipilitin silang tuparin ang kanilang taya mamaya. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ni Ben. Sa huli, maaaring siya ang may kasalanan. Kung hindi masaya si Humphrey, hindi rin siya magiging masaya.
Bagamat higit na nalampasan ng lakas ni Ben ang lakas ni Humphrey, isa lamang siyang tagasunod ni Humphrey. Kapag nagagalit si Humphrey, tanging pagngingit-ngit lang ng ngipin ang kaya niyang tiisin. Kailangan niyang humanap ng paraan para makabawi, kung hindi ay magiging mahirap ang kanyang mga susunod na araw. Nagmamadali si Ben. Bigla siyang nakaisip ng paraan. Mabilis niyang hinaila si Humphrey paatras at tumayo sa harap ni Terence. Mayabang niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, "Terence. Ang batang Panginoon ng pamilya ko na si Howe ay palaging tumutupad sa kanyang pangako, kung sasabihin niyang tutuperin niya ang postahan, tiyak na tutuperin niya ang postahan." Napuno ng puot ang puso ni Humphrey. Sinusubukan mo bang pagtaksilan ang iyong Panginoon para sa kaluwalhatian? Anong uri ng tagasunod ang dadaya sa batang Panginoon na tulad mo? Gayunpaman, bago pa niya ito masabihan, binago na ni Ben ang usapan. "Noong nagtakda ka ng postahan ngayon lang, sinabi mo bang agad mong tatanggapin ang postahan?" "Sa palagay ko ay hindi." "Kung hindi, bakit ka agresibo? Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo rito dahil pagmamayari ng pamilya mo ang Fayang College?" Natigilan si Terence, ang henyo talaga ng lalaking ito. Hindi ba't sobra na ang pagiging tagasunod ni Humphrey? Binago ng kalokohan ni Ben ang sitwasyon. Agad siyang humarap kay Humphrey nang nakangiti at sinabing, "Master Howe, tama ka tungkol sa akin, di ba?" Dahil hindi bibigyan ni Terence ng pagkakataon si Master Howe na baguhin ang sitwasyon, kalimutan mo na lang yan. Tungkol naman sa postahan, pwedeng bumalik si Master Howe at tabyusin ito kapag maganda na ang mood niya. Tuwang-tuwa si Humphrey. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong kakayahan si Ben. Dahil ba mas malinaw na nakakakita ang mga nakamasid? Mabuti naman. Ha. Tama ka. Hindi pa tumanggi sa utang ang batang Panginoong ito. Natalo ako sa postahan ngayon at wala nang pagkakataong mabawi ito. Masama ang loob ng batang Panginoong ito. Kapag maganda ang mood ko, pwede nating pag-usapan ang pagbawi ng postahan. Lumiwanag ang mukha ni Humphrey, at biglang sumigla ang kanyang kalooban. Hindi binabawi ng batang Panginoon na ito ang kanyang mga sinabi. Walang sino man ang maaaring magsabi ng anumang mali. Tulad ng inaasahan, gusto mo pa ring talikuran ang utang mo. Itinuturing na ba tayong nanalo? Hindi ba't oras na para gumanti? Paft, hindi ba't sinabi niyang Master Humphrey na hindi ito pagtalikod sa utang? Hindi lang siya pumayag na tuparin ang postahan. Paano kayo nanalo? Hoy, sinusubukan mo rin bang talikuran ang utang mo? P*K. Tingnan mo nga ang hugis ng mukha niya, mukhang sanay na siyang tumanggi sa utang niya. 6,779. Nagsimulang magyabang muli ang mga nanood. Naramdaman ni Humphrey ang pagkibot ng mukha niya. Ikinumpas lang niya ang kamay niya at lumingon kasama si Ben. Terence, hindi mo pa rin nabibigyan ng karapatang humamon. Hihintayin kita sa entablado at titingnan ko kung paano ka patuloy na magniningning sa pagsusulit. Gusto nang tumakas ni Humphrey. Umaasa siyang pagkatapos lumipat sa ibang lugar, mabilis na makakalimutan ng lahat ang nangyari rito. Instructor Shu, saan nanggaling ang Humphrey na to? Wala talaga siyang kahihiyan. Sa harap ng napakaraming tao, ang lakas ng loob mo talagang talikuran ang utang mo. Walang magawang tiningnan ni Terence si Roseanne, ngunit sinasabi lang niya iyon. Hindi niya inaasahan na hihingi si Roseanne ng hustisya para sa kanya. Haha, Terence, huwag mo masyadong pilitin si Humphrey. Mag-aaral lang tayo sa iisang paaralan, mas maganda kung magtutulungan tayo. Kahit ayaw ni Roseanne kay Humphrey, sinubukan pa rin niyang hikayatin si Terence na umakto na parang isang mahusay na guro. Pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses at bamulong, hindi ka maaaring maging pabaya. Si Humphrey ay may napakalakas na pinagmulan. Siya ay direktang inayos ng direktor. Kung masasaktan mo siya ng labis, wala itong maitutulong sa iyo. Salamat, Instructor Shu. Mag-iingat ako. Ngumiti si Terence at nagpasalamat kay Roseanne, ngunit hindi niya talaga ito pinansin. Naglakas loob pa siyang bugbugin ang mga tao ng sekta sa bundok, kaya ano pa ang problema sa isang transfer student na inayos ng dean. Habang nag-uusap sila, bumalik ang grupo sa arena.
Natural lang na kailangang gawin ang combat test sa parehong lugar kung saan ginanap ang challenge round. Terence, ang aktwal na pagsubok sa labanan ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagbunot, ngunit ngayong nagawa na ito ng lahat, hindi mo na kailangang gawin itong muli. Isa pa, mahusay ang ginawa mo sa huling 2 round, kwalipikado ka ng humamon. Si Rose Ann, bilang instructor na namamahala sa pagsusulit, ay natural na may karapatang magsalita, at may katuturan din ang sinabi niya. Hindi niya maaaring basta pumili ng ilang estudyante para labanan si Terence dahil lang gusto nitong kumuha ng pagsusulit. Mentor Shu, bakit kailangan pang kumuha ng pagsusulit ang lahat maliban kay Terence? Patas ba ito para sa ibang mga estudyante? Hindi napigilan ni Humphrey na tumalon at ituro ang daliri. Sa bagay, sobra na ang pagkailang niya ngayon lang. Ngayon, hindi na mahalaga iyon. Ngumiti si Rose Ann, ngunit nagmura sa kanyang puso. Sinabihan niya lang si Terence na maging mapagbigay, huli na ba para bawiin ang kanyang mga sinabi. Humphrey, napakabait mo talaga. Pero, sa tingin ko hindi mo na kailangan ipaalala pa sa akin yan. Kahit ang class monitor ng mga bagong estudyante ay walang anumang pagtutol, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kahit hindi masaya si Rose Ann, nakangiti pa rin siya. Gayunpaman, si Devin, na nasa mode ng panunood ng drama, ay medyo hindi maipaliwanag nang bigla siyang madala sa sitwasyong ito. Mentor Shu, hindi naman sa gusto kitang punahin, pero bilang isang mentor, mukhang masyado kang may kinikilingan kay Terence. Hindi ito isang bagay na masaya para sa ating lahat. Malamig na sumingot si Humphrey at walang pakialam na sinabi kay Rose Ann. Hindi naman sa biglang nagulo ang utak niya, pero ipinaalala lang sa kanya ni Ben na baka may tumulong kay Terence noong unang 2 pagsubok, at malamang ay si Rose Ann ang taong iyon. Una sa lahat, si Rose Ann ang pinakamalakas sa lahat ng tao rito. Siya lang ang may karapatang tumulong kay Terence. Pangalawa, ang maliit na grupo nina Rose Ann at Terence ay mayroong napakagandang relasyon, kaya makatuwiran para sa kanya na tumulong. Ang pinakamahalagang punto ay noong nakaraang pagtatasa ng espiritual na pandama, si Ben ay nasaktan ng isang tao, at si Rose Ann lamang ang lumingon upang tingnan sila. Ito ang malinaw na nagpapaliwanag sa problema. Bukod pa rito, noong panahon ng pagtatasa ng tunay na enerhiya, ang array ay pinakialaman, at tila si Rose Ann lamang, isang guro ng kolehiyo, ang may kakayahang palihim na kontrolin ito. Kahit gaano karaming block ang makuha ni Terence, paano pa niya magagawang makapasa sa 2 pagsusulit ng ganito kadali? Naantig ang puso ni Humphrey sa pagsusuri ni Ben, lalo na noong tinulungan siya ni Ben na makaahon sa isang mahirap na sitwasyon. Sapat na ito para ipakita na hindi pangkaraniwan ang karunungan ni Ben. Malinaw at lohikal ang bawat pagsusuri. Agad na kinamuhian ni Humphrey si Rose Ann. Natural lang na nasa isip niya ang kahihiyan ngayon, kaya medyo bastos na ang mga sinabi niya ngayon. Oh, batang Panginoon Humphrey, maaari mo bang ipahayag ang iyong opinyon para sa ibang mga estudyante? Maaari ka bang maging taga-subaybay ng klase pagkatapos ni Devin? Agad na pinatahimik si Humphrey sa mga sinabi ni Terence. Kasabay nito, si Devin, na nasa kalagitnaan ng palabas, ay muling naging sentro ng atensyon. Terence, syempre sasabihin mo yan dahil ikaw ang may benepisyo, pero hindi ako kailanman magpapatalo sa mga palihim mong pamamaraan. Kung walang kukuha ng pagsusulit kasama mo, hindi ka kwalipikadong sumali sa hamon. Akala ni Humphrey ay sina Rose Ann at Terence ang palihim na nagsabuatan para ibintang sa kanya, dahilan para magpakatanga siya. Kaya ngayon, ayaw na niyang palampasin ang ganoong kaliit na bagay. Tuluyan na niyang nawala ang dati niyang kalmadong pag-iisip. Hindi niya inisip na kung wala siyang ganoong tusong ideya at palihim na naglalako, paano mangyayari ang lahat ng ito. Ang ganitong klaseng tao ay mahilig talagang ipilit ang sarili niyang mga pagkakamali sa iba. Sa tingin mo ba hindi ako kwalipikado dahil lang sa sinabi mo? Pamilya mo ang may-ari ng Feiyang College. Tiningnan siya ni Terence nang may paghamak, ang mga taong tulad nito ang pinakamababa ang tingin niya sa kanila. Akala ba nila ay magagawa nila ang anumang gusto nila kung sinusuportahan sila ng dean? Akala ko pag-aari ng pamilya mo ang Feiyang College. Lalabagan ko ang kahit anong patakaran para sa iyo, Terence.
Agad na sumagot si Humphrey, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Wala ka namang karapat-dapat na kalaban sa combat test, di ba? Nagkataon lang na nabanggit mo ang dating class monitor ng bagong student class, si Devon. Nabalitaan kong marami kayong kwentong ikukwento. Bakit hindi nyo na lang ituloy ang relasyon nyo ngayon? Natulala si Devon. Nanood lang ako ng palabas, bakit ako nabaril na naman? Ganon na ba kadelikado ang panunood ng palabas ngayon? Sa tingin mo ba, Devon, pwede akong gamitin bilang baril dahil lang sa gusto mo? Kahit gusto kong labanan si Terence, hindi yan masasabi ng isang transfer student. Tumahimik ka, hahamunin kita ngayon din kung magpapatuloy ka sa pagsasalita. Itinuro ni Devon si Humphrey at pinagbantaan ito. Gusto niyang maging pathfinder si Humphrey para kay Terence. Paano siya magagamit ni Humphrey? Kumislap ang mga mata ni Humphrey. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Devon, pero alam niyang binugbog siya ng husto ni Terence. Ang ganitong klaseng basura ay talagang nangangahas na takutin ang batang Panginoon na ito sa harap ko. Hindi niya talaga alam ang kanyang lugar. Dahil sigurado siyang nakuha ni Terence ang lihim na tulong ni Roseanne, hindi namamalayang naisip ni Humphrey na karaniwan lamang ang lakas ni Terence. Tutal, kakarating lang niya sa yugto ng pagbubukas ng bundok, wala pang isang taon ang nakalipas. Paano siya maihahambing dito? Natural lang na walang pakialam si Humphrey sa natalong kalaban ni Terence, si Devon. Gayunpaman, si Devon ay isang bagong estudyante mula sa nakaraang intermediate class. Natural lang na may pwesto siya sa intermediate class at maaari siyang sumali sa pagsusulit ng mga bagong estudyante anumang oras. Ayaw na siyang guluhin ni Humphrey ngayon. 6,780. Kung hindi ka maglalakas loob na labanan si Terence, magkunwari ka na lang na wala akong sinabi. Sumanghel si Humphrey at sumulyap kay Devon, walang oras ang batang Panginoong ito para makipagtalo sa iyo ngayon. Kung gusto mong hamanin ang batang Panginoong ito, subukan mo. Kahit sinabi niya iyon, ayaw makipag-away ni Humphrey kay Devon. Wala silang anumang interaksyon. Ang pinakamagandang resulta ay ang pag-aaway ni Terence at Devon, ngunit tila imposible na ito ngayon. Sinaman ng tingin ni Devon si Humphrey ngunit hindi na niya ito ipinagpatuloy pa. Pareho ang iniisip niya at ni Humphrey, gusto niyang makalaban ni Terence ang isang tao at tingnan kung ano ang mangyayari. Kung tungkol naman kay Humphrey, hindi talaga siya sineryoso ni Devon. Kahit si Ben, nakatabi niya, ay walang-wala sa paningin ni Devon. Hindi naglakas loob si Devon na labanan si Terence. Kalokohan yan. Pagkatapos turuan ni Terence si Humphrey, papatayin niya si Terence ng may pag-uugaling parang isang hari at huhugasan ng kahihiyan. Sige, Humphrey, ang tagal mo nang nagmamaktol. Natatakot ka bang hamanin kita? Sumulyap si Terence kay Devon habang kinakausap niya si Humphrey. Pakiramdam niya ay may kakaiba kay Devon, ngunit hindi niya ito moari. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang panahon para bigyang pansin si Devon. Kailangan muna niyang harapin si Humphrey. Kalokohan yan. Hindi na makapaghintay ang batang Panginoong ito na hamanin mo ako. Magkakaroon ako ng pagkakataong turuan ka ng leksyon at ipaalam sa iyo kung sino ang pinakamalakas sa bagong klase ng mga estudyante. Mayabang na tumingin si Humphrey kay Terence, matuwid na tao lang ang batang Panginoon na ito, at hindi ko kayang makitang lumalabag sa batas ang isang taong hindi sumusunod sa batas. Hangang-hanga si Terence sa kawalang hiyaan ni Humphrey. Instructor Shu, nasa ika-7 pwesto ako. Kwalipikado akong lumahok sa hamon. Biglang itinaas ng isang bagong estudyante ang kanyang kamay at kumaway kay Roseanne, handa akong ibigay ang ranggong ito kay Terence, at hayaan siyang kumuha ng pagsusulit. Natigilan sandali si Roseanne. Isa itong solusyon, ngunit medyo napagkamalan ang estudyanteng ito. Tutal, kahit na nangungunang 10 estudyante ay makapasok sa mababang uri, bibigyan pa rin sila ng ilang mga mapagkukunan. Bukod dito, magkakaroon din sila ng mga kwalipikasyon upang hamanin ang intermediate na uri minsan sa isang buwan. Nagulat din si Terence. Hindi niya masyadong inisip iyon. Hanggat kaya niyang hamanin si Humphrey, natural lang nagagantihan niya ang pabor ng estudyanteng ito. Kung tama ang pagkakatanda ko, ikaw si Alfie, di ba?
Sinubukan ni Terence na alalahanin ang pangalan, nagkaklase sila noon, tutal, hindi pa naman sila nagkita noon. Tama, ako si Alfie. Hindi ko inaasahan na maaalala mo ang pangalan ko, Terence. Medyo natuwa si Alfie. Iba sila kay Terence, hindi sila mga henyo na nasa sentro ng atensyon, at hindi rin sila mga opisyal na disipulo ng paaralan ng Feyang. Natural lang sa kanila na makaramdam ng mababang uri, kaya hindi sila nang ahas na makipagkaibigan sa isang paborito ng Diyos tulad ni Terence. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Terence ang pangalan niya matapos mawala ng ganito katagal, at hindi pa nga sila nag-usap noon. Kaya naman pala ganoon siya kasabi. Magkaklase tayong lahat, ano ba ang kakaiba sa pagtanda mo ng pangalan mo? Tumango si Terence kay Alfie nang nakangiti at humarap kay Roseanne. Instructor Shu, ayos lang ba kay Alfie ito? Walang problema. Handa niyang isakripisyo ang sarili niyang mga interes para matulungan ka, at hindi makikialam ang academy. Ngumiti si Roseanne at tumingin kay Humphrey. Humphrey, may iba ka pa bang gustong sabihin sa pagkakataong ito? Guro ka, kaya natural lang na kahit anong sabihin mo ay sundin mo. Malamig na sumangot si Humphrey at malamig na sumulyap kay Alfie. Tumalon siya papunta sa ring at nagsimulang iikot ang kanyang katawan, dahil may karapatan si Terence na hamanin ako, hihintayin ko na hamanin mo ako. Nanlamig ang puso ni Alfie nang makita niya ang mga titig ni Humphrey. Alam niyang may sama ng loob si Humphrey sa kanya. Inisip niya kung maghihiganti ba sa kanya si Humphrey sa hinaharap. Pero hindi niya pinagsisihan ang pagtulong kay Terence, dahil si Terence ang idolo niya. Malakas siya, pero lagi siyang hindi nagpapakita ng interes at palakaibigan, hindi tulad ni Devin na mayabang. Lalo na ang labanan sa pagbubukas ng bundok sa pagitan nina Terence at Devin, na ikinagulat ni Alfie. Matagal na niyang gustong igalang si Terence, pero hindi niya inakalang mawawala si Terence pagkatapos ng labanang iyon, may mga bali-balita pang ang patay na ito. Mabuti na lang at ligtas na nakabalik si Terence at nakatulong ng kaunti. Tuwang-tuwa si Alfie. Tungkol naman sa posibleng paghihiganti ni Humphrey. Medyo natatakot pa rin siya. Umaasa na lang siya na wala nang pakialam si Humphrey sa isang maliit na karakter na tulad niya. Alfie, salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Hanggat kaya ko, tiyak na gagawin ko. Hindi nakalimutan ni Terence na magpasalamat kay Alfie at gumawa ng isang tame time na pangako. Karaniwan, magbibigay si Terence ng ilang mga mapagkukunan kay Alfie bilang pasasalamat, ngunit ngayon, malamang nakamuhian ni Humphrey si Alfie. Kaya, mas mabuting huwag na lang siyang magbigay at ituring na lang si Alfie bilang isang kaibigan. Dahil nangahas si Humphrey na hawakan ang kaibigan ni Terence, ipapaalam na sa kanya ni Terence kung ano ang pagsisisi. Matapos harapin ang usapin ni Alfie, tumalon si Terence sa ring at 3 hakbang na lang ang layo kay Humphrey. Bata Panginoon Humphrey, narito ako para hamanin ka. Maawa ka naman. Parang nagpapakita ng kahinaan ang mga salita ni Terence, ngunit puno ng pangungutya ang tono at ekspresyon niya. Kahit ang isang bulag ay nakikitang kinukutya niya si Humphrey, nako, nakalimutan ko na ang batang Panginoong si Humphrey ay marunong lang palang pretuhin ng may pag-iingat ang magagandang babae. Hindi ako kwalipikado para hilingin kay batang Panginoong Humphrey na maging mahinahon sa akin. Biglang lumingon si Terence sa mga manunood. Little Senior Sister Natalie, nagmalasakit ba sa iyo si Humphrey ngayon lang? Junior Terence, hinawakan ni Humphrey ang palso ko kanina lang, masakit. Kailangan mong ipaghiganti ang iyong junior sister. Ngumiti si Natalie at ikinumpas ang kanyang mga kamao. Inisip ang kanyang matalik na kaibigan, mabilis niyang idinagdag, maghiganti ka rin para kay Ruyan. Halos gumaling na ang pinsala ni Ruyan. Nang marinig niya ang mga salita ni Natalie, hindi napigilan ang mukha niya na umitim. Gusto niyang sabihin na maghihiganti siya, ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa ring, kaya walang makikinig sa kanya kahit sabihin niya pa. Kalimutan mo na yan, basta ang alam ko lang. Terence, tingnan mo nga, Ruyan, kung gaano kalaki ang pagitan natin. Huwag kang mag-alala, Junior Sister Natalie. Tiyak na ipaghihiganti kita. Ngumiti si Terence at kumaway kay Natalie, at gumawa rin ng isang senadorios na, huwag kang mag-alala, kay Ruyan.
Kumunat ang kilay ni Ruyan. Hindi niya alam kung paano magre-react. Nawala ang ngiti sa mukha ni Terence pagkalingon niya, napalitan ito ng malamig na hanggaring pumatay. Humphrey, lumalabas na wala kang awa sa magagandang babae. Ginawa mo ba ang lahat para pukawin ang aking nakababatang senior sister na si Natalie para lang masiyahan ang iyong masamang mentalidad ng mga babaeng nang-aapi? Malamig ang tono ng boses ni Terence, na para bang ibang-iba na siya sa dati. Ang matatalim niyang mga mata ay nagbigay pa kay Humphrey ng matinding pressure. Walang kwenta ang sinasabi mo. Walang malay na pagtatalo ni Humphrey. Pagkatapos, naramdaman niyang lumalaki ng lumalaki ang pressure. Kung hindi siya kikilos ngayon, natatakot siyang mahulog sa isang hindi magandang posisyon. Kaya, sumigaw siya at agad na ginamit ang kanyang martial arts. Terence, pumunta ka sa impyerno. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.